Hindi ko alam kung anong klaseng espiritu di kulastoy ang pumasok sa kokote ng aking ninang Joanna. Matapos ko siyang samahan para magpa-check up para sa kondisyon ng kanyang nasa sinapupunan. Bago kami umuwi, ay dumaan muna kami sa isang fast food at nagtanong pa siya ng ilang bagay na aking gusto. Nang makauwi kami sa bahay, biglaan ang pagiging seryoso ni Ninang Joanna at maging ako ay nagtaka bakit niya ako tinanong ng ganoong bagay. Nagtanong kasi siya sa akin kung ako raw ba ay binyag na at kahit ayokong sagutin ay sinabi ko na lang ang totoo na wala pa. Dahil sa edad kong 16 years old at graduating pa lang ng high school ay nasabi kong parang napakalabo pa. Ni jowa nga kako ay wala ako. At sa naging sagot sa akin ng ninang ay kaba ang naging bunga sa akin. At sabi ko malalagot ako kay Ninong sakaling kanyang malaman. Pero hindi na ako nakahindi ng kanyang Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Brian, 20 years old. High school na ako nang mapunta sa poder ng aking ninong at ninang. Yon ay hindi dahil mahirap o kapos ang aking pamilya. At parehas sa aking mama at papa ay parehong regular sa iisang company. At napunta ako sa poder ng aking ninong, yun ay dahil sa isang aksidente kung saan nadamay ang aking mga magulang at pareho silang binawian ng buhay. Mahirap para sa akin ang mag-move on at nahirapan akong tanggapin na nang dahil lang sa kapabayaan ng ibang tao ay nawalan ako ng magulang. At kung bakit naman sa aking mga ninong at ninang ako napunta, sa halip ay sa aking mga tiyo at tiya, yun ay dahil bago pa man sumakabilang buhay ang aking mga magulang, ay madalas na akong hiramin ng Ninang Joanna para kanyang maging kasama sa bahay at ilang matatandang biruan na para di umano ay magkaroon ng privacy ang aking mga magulang at ako ay magkaroon na ng kapatid. At dahil sa pagkawala ng aking mga magulang, lahat ng naipundar meron sila ay sa aking pangalan na punta. Bahay, isang 4 wheels na pinag-interesan pa ng isa sa aking tiyo. Mabuti na lang at kasal ang aking mga magulang. At dahil sa pagkawala nila, lahat ng kanilang naipundar bilang mag-asawa ay garantisadong sa akin mapupunta. At ang savings ng aking mga magulang at marami pang iba. Kung iisipin naman bilang isang high school student, ay kaya ko nang mabuhay gamit ang mga naiwan sa akin ng aking magulang. Pero mas nagustuhan ko ang suggestion ng aking mga ninong at ninang na i-maintain ko lang ang bahay at wag munang galawin ang mga savings habang nag-aaral pa ako. At sila na raw ang bahalang magpaaral sa akin hanggang makatapos ako ng 4 na taon sa college. At pakinabangan ko na lang daw ang lahat kung kailan tapos na ako ng pag-aaral. Tutulong sila sa akin na makuha ang ilan pang naiwan ng aking magulang para sa akin, tulad ng insurance na hindi nagamit ng aking nawalang magulang. 28 years old na si Ninang Joanna. At sa loob ng 5 taon nilang kasal ay hindi pa sila nagkakaroon ng anak. Di rin hamak na mas maganda ang bahay nila kesa sa amin at para sa akin, mas may kaya rin ang aking mga ninang. At isa rin yun sa napili kong dahilan kung bakit mas pinili ko ang magtiwala sa kanila. Medyo hindi rin kasi maganda ang reputasyon ng aking mga kamag-anak. Bukod sa inggitan at siraan, naging mabuti lang naman sila sa akin noong maulila ako sa aking mga magulang. At dahil merong 4 wheels na naiwan ng aking mga magulang, si Ninang Joanna ang nagturo sa akin kung paano ako natutong magmaneho gamit mismo ang kanilang sasakyan. Lagari lang,
Paroon at parito lang ako sa bahay at sa bahay ng ninong ko. Pero pag wala sa barko ang ninong, ay ninanamnam ko ang buhay nag-iisa sa bahay. Ang nangyari kasi, noong iwan ako ng aking mga magulang, matapos akong tulungan ng ninang Joanna sa dapat ay aking maklaim bilang anak at mailipat sa aking pangalan ang dapat ng lahat ilipat, ay personal akong kinuha ng ninong ko na maging kanilang scholar hanggang sa 4 na taon sa college. At dahil grasya iyon, lalo't wala namang kapalit tinanggap ko. At bago nga ako nakagraduate ng high school, ay nagbunga ang kanilang pagtsatsaga na magkaroon ng panganay, sina Ninong at Ninang. Simula nang mag-aral ako hanggang umabot ng 4th year high school, ay hindi ko pa naranasan ang manligaw ng babae. Hindi dahil walang nagkakagusto sa akin o ako ay walang nagugustuhan. Hindi sa pagyayabang, pagamat ako ay anak lamang ng mag-asawa at simpleng manggagawa, ay minana ko naman ang kutis yayamanin, meron si mama, at height, meron si papa. At mismong ang ninang Joanna ko ang nagsabi na sana sa akin magmana ng kagwapuhan ang magiging panganay nila kung lalaki at hindi kay Ninong Chris. Wala lang. Naisip ko kasi, ang pagkakaroon ng love life, darating at darating sa buhay ng tao. Okay na sa akin yung tropa, barkada, pero syempre, bilang lalaki, hindi rin ako nakaligtas sa sikretong teknik para maging mabilis ang pagtangkad. At walang ibang nakatulong sa akin, kundi ang aking ninang Joanna din. At kung saan ako natuto ay doon din mismo sa kanilang bahay. At ako mismo ang mag-isang nakadiskubre. Noong makaramdam ako ng sobrang pagkagutom sa araw-araw kong pananatili kasama si Ninang Joanna. Hindi ko naman siya masisisi. Bahay nila yon, magagawa niyang isuot anuman ang kanyang gustuhin. At doon lang ako harapang nabulaga na tila ba isang blind spot na kurbada sa laki. At ang isip ko pa, malamang kaya ganun na lang kung pumorma si Ninang ay dahil anak na ang turing niya sa akin. Bagay na mali kong naisip at napatunayan ko mismo sa aking sarili na maraming nabibiktima ng maling akala. Bago ako nakagraduate ng high school, ay nagbunga ang masigasig na paglalaro ng ungguyan ng Ninang Joanna at Ninong Chris. At mukhang ang huling baba ni Ninong ng barko ay naging mabisa pa sa effective. Na ayon nga sa mga doktor, upon test, ay lalaki ang magiging panganay nila. At ang pagdadalang tao na iyon ng Ninang Joanna ay talagang nakita ko kung paano niya iningatan. At dahil meron naman silang sasakyan, hindi naging problema sa amin ang magpa-check up. Hanggang sa isang senaryo nga ng aking buhay ang hindi ko inasahan mangyari. Pero alam ko sa aking sarili na ang bagay na iyon gusto ko rin. Kung hindi ako nagkakamali ay 7 months na ang nasa sinapupunan ng Ninang Joanna. At kahit ganong tila nakalulun siya ng isang buong pakwan, ay hindi may tatanggi na maganda at maapil pa rin siya. Lalo na kapag lalabas kami at nakasunglass kung bumaba ng sasakyan, ay iisipin mo talagang may class ang kanyang pamumuhay. Si Ninong Chris naman ay ayos din, yun nga lang, hindi porket siya ay aking ninong at ako ay kanyang scholar, ay sasabihin ko ng bagay ang itsura meron siya kay Ninang. And I say no, big no. Dahil bukod sa maitim, ay ganito na lang, para siyang si Captain Akagi ng Shohoku. Ang dahilan kung bakit nasabi ng Ninang Joanna na sana ay sa akin magmana ng kagwapuhan ng kanilang magiging panganay kung lalaki. Pagkatapos ng check-up ng Ninang Joanna, dumaan kami sa isang fast food para mananghalian, then namasyal pa kami. At nagtatanong kung meron daw ba akong gustong bilhin at siya raw ang magbabayad. Alam ng ninang kung gaano kalaki ang halaga ng naiwan sa akin ng aking magulang. Hindi pa kasama ang lupa't bahay at sasakyan at ilang kagamitan. At dahil buntis at malapit na ang kanyang kabuwanan, naisip kong magpabili na lang
ng ilang bagay na hindi kamahalan para lang hindi siya mapahiya dahil parang gustong gusto niya akong gastusan ng araw na iyon. Pero nang makauwi kami ng bahay ay nag-iba ang ambience sa loob ng bahay. Nang habang kumakain kami ng tinake out naming cake from Goldie, ay naitanong sa akin ng ninang kung ako raw ba ay binyag na. Nahiya ako syempre. At kahit ayaw kong sagutin, ay nagsabi ako ng totoo na wala pa. Bukod sa hindi pa ako nagkakajowa, ay nasa school pa lang ako at parang ang ganoong bagay ay napakalabo pa para sa akin. Natawa ang ninang Joanna, samantalang ako naman kinabahan nang sabihin niyang ang bagay na iyon ay kanyang ereregalo sa akin. Basta amin-amin lang at walang ibang makakaalam. Hindi ko naman sinabing ayaw ko. Ang sinabi ko lang, malalagot okay ninong pag nalaman. At doon ay inulit ng ninang, kaya nga atin-atin lang. Akong bahala sa'yo, basta walang laglagan. Ang akala ko pa nga ay merong schedule, pero yun pala ay noon ding araw na iyon. Hindi ako ready. At ang paalala sa akin ng ninang Joanna, sa oras na andun na kami para mag-test drive ay dahan-dahan dahil nga buntis siya at 2 months na lang lalabas na ang kanilang panganay. Ayun, namangha ang ninang dahil hindi raw niya akalain na mahaba ang aking pasensya. At kung siya lang daw, bibigyan na niya ako ng lisensya. Hindi rin kasi niya inasahan na kahit iyon ang una kong sampa, aking magagawa ng maayos. Muntikan ko pa raw talunin ng seaman sa paghulog ng angkla. At hindi porket akin daw nanasahan, ay magjojowa ako't aking susubukan sa iba. Mag-stick lang daw ako sa aking plano at magtapos muna ng pag-aaral. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung anong klaseng espiritu ang pumasok sa kokote ng ninang. Yun pala, meron siyang narinig na chismis kung ang isang tao ay gusto mong maging kahawig ng iyong magiging panganay. Dapat kahit isang beses bago dumating ang kabuwanan ay iyong mapaparking. Pero may kondisyon at ang kondisyon ay iyong itinanong sa akin ng ninang. Gusto kong matawa at maging ako ay halos mahulog na rin. At amining si Ninang Joanna ay siyang nakatulong sa aking pagtangkad. Di ayun nga. Pero bago naman nagsilang ng pangaray ang ninang ay dumating ang ninong. Pero ang narinig niyang chismis ay hindi 100% na epektibo. Naisip ko, kung mayroong epekto, baka dapat kinarer namin. Okay na din yun. At least 'di ba, hindi maghihinala ang ninong na ang kanya ay minsan ding naging akin. Eto, at 20 years old na ako. At padalaw-dalaw na lang ako kina ninang. Dito na rin ako sa bahay naglalagi. Malaki na ako at hindi na ako ang dating Brian. At planong pagyamanin ng mga bagay na sa akin ay iniwan ng aking mga yumaong magulang.